Konnichiwa! Welcome to O Japan! Kung saan mamasyal tayo sa iba't ibang lugar dito sa Japan. And today, day 44 namin dito sa Japan. And nandito kami ngayon sa Kanazawa City, Ishikawa Prefecture. So, ibang probinsya na to. 3 hours away to from Nagano. Nag-drive lang kami. Mamasyal-masyal lang kami dito kasi madaming mga pwedeng pasyalan dito sa Kanazawa City. At ngayon, ang una namin pupuntahan ay ang Kanazawa Castle Park na nandito yung Kanazawa Castle Ruins. Para tong Castle Ruins sa Matsushiro. So, tignan natin kung ano yung pinagkaiba niya dun sa Castle Ruins sa Matsushiro. Ayan, nandito kami ngayon sa Kanazawa Castle Park. Nandoon yung Castle Ruins kung natatanaw nyo. Medyo mainit ngayon kasi alas 10 pa lang ng umaga, patanghali na. Pero pagka pahapon na siguro, masarap tumambay dito. Nakikita niyo yung mga mesa-mesang ganyan. Pwedeng upuan yan, pwedeng pwedeng pag-picnic yan. Okay, first destination namin dito ay etong Kanazawa Castle Ruins. Ayan siya. So, kagaya nung sa Matsushiro, ang na-preserve nila dito is yung mga stone walls na yan. Hindi ako sure kung itong mga kahoy-kahoy na yan is original pa. Pero ang pagkakaalam ko, wala na rin yung main castle dito. Parang nasira na din dati. Pero ang sabi, mga 1500s pa daw ginawa ang castle na ito. Kanazawa Castle is a large, partially restored Japanese castle in Kanazawa, Ishikawa, Japan. It was the headquarters of Kaga domain, ruled by the Maeda clan for 14 generations. From the Sengoku period until the coming of the Meiji Restoration in 1871. It's constructed entirely using traditional wooden joint techniques, without a single nail or bolt. It is located adjacent to the famous Kenroku Garden, which was once the castle's private outer garden. So ayan, pwede palang pumasok doon sa mismong Castle Ruins na ito. Pasok tayo. Okay, nandito na kami sa loob ng Castle Ruins / museum na din siya. And fortunately, pwedeng mag-video dito sa loob. Meron ditong maliit na version ng Castle Ruins and Castle Park. Ito yata tayo. So ito palang pinapasyalan namin na to. Ano na lang to, reconstructed version nung haligi nung castle. Pero yung actual castle mismo dati, nawala na talaga siya. And mahaba lang siya na museum na gawa sa kahoy, kaya medyo presko dito. Cute nito, mini version ng castle. Mas mga kahoy-kahoy yung ginamit nila. Okay, after namin dito sa Kanazawa Castle Ruins / museum, punta naman kami sa Kenroku Garden na walking distance lang naman din dito. And okay, nandito kami ngayon sa souvenir stores / ice cream shop. And eto, dahil nga number 1 product nila dito ang gold leaf, sikat din dito itong ganito, yung ice cream na may gold. Ang in-order ko is Sakura with gold. Okay, nandito na kami sa next destination namin, ang Kenroku Garden. May admission dito pero mura lang. And just to give you an idea, itong Kenroku Garden ay isa sa top garden dito sa Japan.
Meron silang mga pinagbabasihan yan eh. Nabasa ko online. Tapos itong Kenroku Garden, kung di ako nagkakamali, kasama siya sa top 3 garden dito sa Japan. Sa mataas na part pala to. Ano, kitang-kita yung mga bahay dun sa baba. Nakita yung dami. Dami-dami ring tao na nandito. Lakad lang tayo. Ang laki na itong ano na to, puno na ito. Pine tree siya na matagal lang tinanim dyan. Ang nabasa ko doon, 150 years old na daw yan. Ito naman sa part na to, may malaking estatwa, hindi ko siya kilala. Pero ang dami ding nagpipicture sa kanya. Kenroku in Kanazawa is justifiably classified as one of Japan's 3 most beautiful landscape gardens. The name Kenroku literally means Garden of the Six Sublimities, referring to spaciousness, seclusion, artificiality, antiquity, abundant water and broad views, which according to Chinese landscape theory, are the 6 essential attributes that make up a perfect garden. Okay, after doon sa garden, sa gilid lang, lumabas lang kami, naglakad dito sa malilim na kalsada na to. Nakita ko na aming next destination na nakita ko lang sa internet. Ang Ishiura Shrine. Ito. Kaya pinupuntahan to kasi merong madaming torii gates. Kagaya nito. Tchadan! Diba? Yan, ang ganda, oh. Meron silang madaming torii gates dito. Yung sa Kyoto, madami yun, pero hindi namin mapupuntahan. So at least dito nakapunta kami. So ayan, ito nga yung Ishiura Shrine. Bukod sa mga torii gates na ito, ay merong madaming, hindi ko alam kung ano tawag dito, pero ayan siya. Magbubuhol ka ng papel dito at hindi ko alam kung ano ang gagawin sa papel na yun. Dito naman tayo papasok. Eh, ang dami nilang pag ganito rito, no? Hindi ko lang alam kung ano yan, mga wish ba yan, yung mga nakasulat na yan. Ishiura Shrine is said to be the oldest shrine in Kanazawa, built over 1,500 years ago. This Shinto shrine is said to be a power spot for finding soulmates. Ayan, so sa mga shrine na basa ko sa internet, bago daw tayo pumasok, ay maghugas muna tayo ng kamay. Kaliwa, kanan, tapos bibig. After nyan, ito mismong kahoy ang hugasan natin. Alam mo ah. Ayan, cleanse na tayo. Kailangan daw malinis tayo bago tayo humarap sa sa shrine. Ito na yung actual Ishiura Shrine. Ayan, may mga nagdadasal dyan and magwi-wish. Ayan, so pag magwi-wish, hagis lang ng coins. Ang dalawa. Okay, tawid lang mula dun sa shrine. Nandito yung isang sikat na museum dito. Maraming museum dito sa sa Kanazawa. Pero isa to sa pinakasikat. 21st Century Museum yung pangalan, nakita ko online. Post free entrance lang siya. Ayan. May playground na ganyan. Okay, nandito kami sa loob ngayon ng 21st Century Contemporary Art Museum. Ganda nito, oh. May entrance fee pala. Gusto ko kasing pumunta dito sa underground section ng swimming pool. Ayan, hindi na kami pumasok doon sa loob yung may swimming pool kasi may bayad pa. 1,000 yen, medyo mahal para lang doon. So, nag-picture-picture na lang kami, video-video doon sa labas ng museum. Okay, quick side trip namin dito sa Kanazawa Station. Pinupuntahan to kasi dahil dito sa super ganda nilang gate na nandito sa bungad ng station nila. Lapitan natin yan. Mabilisan lang, mabilisan lang. Ito yung Chumimon Gate, kung di ako nagkakamali. Super ganda niya. Naging tourist attraction na rin tuloy yung Eki Station nila dahil dito.
Okay, last stop namin ay dito sa Higashichaya District na hindi namin nakita agad. Ano siya? Isang street na punong-puno ng mga lumang bahay, mga Edo-style preserved, Edo period preserved house pa rin. And dito rin yung mga tea house kung saan up until now, merong mga geisha na nagwo-work. So, ito siya, yung kahabaan ng street na to, punong-puno ng mga lumang bahay na nung Edo period pa na pinreserve na lang nila. Most of ng mga bahay na yan, mga naging restaurant na kainan. Ito yung main street na lagi kong nakikita online. Ito yun. Ganda. Isang mahaba siyang street na ganyan yung itsura ng mga bahay. Chill lang, lakad-lakad lang. Mas maganda, nasa gitna siya ng city, so hindi siya mahirap puntahan. Okay, tapos na kami dito. Kakain lang kami tapos uuwi na kami sa Nagano. Hope ay nag-enjoy kayo dito sa ating day tour sa Kanazawa City. Hanggang sa susunod na episode ng Oh Japan! Bye!